Yan. Grabe, power. Sabi sa tabi mo, power. Power. No po. Grabe, no? Truly po, ganda po na ginagawa ng Panginoon sa Butuan. It's been my third time po to be there. And I still want to go back. And sa February po, sa mga gusto, no, February po ay meron po muli. Yan. For those na gusto, ano bang meron doon? Kasi amazing po talaga. Bakit from Luzon, pupunta ka pa ng Butuan? Ano ba meron kasi doon? No. So, yun po yung napakaganda, no? And I believe yung mga I believe sila Gal, excited din sila makabalik kasi nakakatuwa po kasi ang dami ng mga bago. Hindi na po siya yung may mga inulit po na messages na basic, foundational, pero may mga dinagdag po sila na lalo po nagpalinaw at nagpabago ng ating pong pananaw because truly po, yung pagbabago ng pananaw, yan po yung dahilan para po tayo ay really masakop ng kaharian ng Panginoon. Amen? No, by the transforming or renewing of our mind. Amen? At ngayon po, no, nasa second part po tayo ng ating new series, New Season. Amen? Sino rito gusto na pumunta sa new season niya? Ha? No? So, ano kailangan? Pag new season, of course, ibang galaw na po yan. Ibang pananaw na po yan. Because you will go to your new season. And yung title ng topic natin ngayon is No to Debt, Yes to Savings. No to debt, yes to savings. In Tagalog, no to utang, yes sa savings or yes sa ipon. No? And we heard the testimony ni Brother Jovi, partly po binanggit niya po yan. No? And yun po yung mga binabahagi po sa amin doon sa Butuan. And nakakatuwa po kasi if we will know and learn na tayo po pala ay hindi po nilikha ng Diyos para maalipin. No, hindi po tayo nilikha ng Diyos para maalipin. Kasi po tayo po, bakit po tayo nag-try dito sa home office? Ang purpose po kasi niyan, we are raising up financial armor bearers. No, ang puso po namin, ang desire po ng puso po namin, lahat po tayo, lumaya po tayo sa anumang utang, anumang gawa ng kaaway. No, na kasi minsan kahit pinalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo, minsan parang hindi pa tayo malaya. Sino po rito merong utang? Natin nyo, ibang din na no ha? Okay, yung hindi nagtaas ng kamay, alanganin din. Bakit? Sabi niya, magtaas na ako ng kamay kasi baka maya, pag di ako nagtaas ng kamay, utangan ako. Diba? Kasi wala akong utang, no? Okay. Pero, no, totoo po, napakahalaga po, bilang malaya, ang laki po ng binayad ni Jesus para tayo lumaya, hindi na para tayo maalipin. But because dahil merong utang, hindi pa po ganap na malaya. Right? And to further that, no, bago tayo magtuloy, let's have this declaration because we'll be engaging with the Word of God again. Okay, sige po, ready? On the count of 3 po, hold your Bible, physical Bible, Bible app, at i-declare po natin to. Ready? On the count of 3, 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Aming Ama, salamat po sa mga testimony na narinig po namin na nakaka-inspire na kami ay lalong sumunod at magpasakop sa inyo, Panginoon, at mamuhay ayon sa inyo pong kalooban. Tulungan niyo po kami ngayon, Panginoon, na unahin higit sa lahat ang inyong paghahari at hanapin yung inyo pong kalooban. Dahil alam po namin, pag ginawa namin yon, pangako po ninyo, all our needs, even our family, will be provided. Hindi lang yung family, even the next generation. Dahil inuna po namin kayo. Lord, naniniwala kami na kapag inuna namin kayo at maglingkod kami sa inyo, hindi nyo po kami pagkukulangin. Yun po yung pangako nyo. Holy Spirit, turuan nyo po kami. Transform us, Lord. Renew our minds, renew our spirit. Make us more obedient and submissive sa word nyo. Change our hearts.
In Jesus' name. And our God's people say, Amen and amen. Ho? Alam niyo po, sabi nga kanina, ang laki po ng binayad ng Diyos para tayo po lumaya. Kaya lang, marami pong mga maling desisyon tayo nagawa. Katulad nga po nung series natin last time, we are the result of our previous decisions. Ikaw ay ikaw ngayon base dun sa iyong mga nakaraang desisyon. At kung ano yung magiging future mo, nakabase kung ano yung mga desisyon na gagawin mo ngayon. Kaya po napakahalaga that we learn to make the right decision na po ngayon. Kaya po itong topic natin ngayon, I want everyone to take it by heart. No, kasi po ang Diyos, ang economy ng Kingdom of God is freedom. No, yung economy po ng Kingdom of God is freedom. Yan po yung agenda ng Diyos. Gusto niya po tayong lumaya. But the question is, no, gaano tayo kalaya? No, tanongin mo katabi mo, meron ka ba talagang kalayaan? And personally, ask yourself, malaya ka na ba talaga? No, malaya ka na ba talaga na alam mo yun yung wala kang problema bumili nito, wala kang problema punta sa ganitong lugar, kasi alam mo malaya ka. May kalayaan kang mag-post kung saan ka manggaling, kasi hindi ka natatakot na baka may mag-comment ng mag-emoji ng angry at mag-comment doon, magbayad ka ng utang mo. Are you listening mga kapatid? Andyan pa po ba kayo? O kaya yung pag may tumawag sa'yo, natatakot kang sagutin, baka kung sino yung nandoon sa kabilang linya. Baka kolektor. No, Proverbs chapter 6 verse 1 to 7, pero gusto ko pong i-point out muna, is never become a co-maker. Na po, never become a co-maker. Sabi po dyan, my son, if you have put up security for your neighbor, no, ikaw yung guarantor, other word, no, guarantor, co-maker, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been strapped by what you said and snared by the words of your mouth. Eh, nangako ka ba? O sige, ako na bahala. Kasi, kumbaga, para lang makautang yung kakilala mo, ikaw na yung umako. Hindi po yun, no? Okay? Kasi gayahin ko po si Jesus. Ako na yung aako nung kasalanan niya. Problema ka dyan. Kaya ka nga pinalaya ni Lord doon eh. Kaya nga siya na yung umako para hindi mo na akuin. Amen? Diyan po ba kayo mga kapatid? Okay. Sige po, tuloy natin. Sabi ng verse 3. Sige kapatid, next slide po. So do this, my son, to free yourself since you have fallen into your neighbor's hands. Go to the point of exhaustion. Sabi nung Tagalog kanina, talagang magpakapawis ka, pilitin mo. And give your neighbor no rest na hindi ka nabitawan ka na niya doon. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Talagang magpakasipag ka na makalaya ka sa utang. Okay? At next, sabi, free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Go to the ant, you sluggard, consider its ways, and be wise. Ano tinuturuan po? Yung langgam, hindi nangungutang, hindi namamatay sa gutom. Ano ginagawa niya? Ginagamit niya yung lakas na binigay ng Diyos sa kanya. Nagtutulungan sila para mapagtagumpayan nila kung ano man yung sitwasyon. Are you listening? Oho. So, ibig sabihin, ano lang po? Hindi po ako may sabi, but the Word. The Word, God illustrated, kinumpare yung tao sa ant. Okay? Ibig sabihin, ang binanggit pang word, medyo masakit lang po yung word na sluggard, or sa Tagalog po ay tamad. No, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer, or ruler. Sabihin po, kahit sila po maliit na pagtatagumpayan nila yung sitwasyon, hindi sila po nangungutang, but they make ways. Amen? Kaya lang sabi ng isang bangko, we make ways. Kaya lalapit sa bangko para mangutang. No, kaya lang yun po, nagkakaproblema po tayo dyan. Kaya lang, una, never become a co-maker. Huwag mong isangkot yung sarili mo sa pagkakautang ng iba. Or even sarili mo, huwag mong idawit yung sarili mo na malagay ka sa alanganin. Okay? Kasi po, sa mundo, the world teaches that through borrowing, you may become rich.
but it is not God's idea. Diyan po ba kayo? Kasi may mga books, may mga sikat din na mga author, no, and I will not name one, na nagtuturo na mangutang ka, tapos yung utang mo, ipagtayo mo ng ganito. Tapos pagka kumikita na to, bayaran mo to. Tapos pagkatapos nun, umutang ka uli para pambayad mo, ganun. Puro utang. Kaya lang tanong ko sa inyo, meron bang scripture, Bible verse, na nagsabing umutang ka? Wala. Kung wala, hindi yun idea ng Diyos. Are you listening, mga kapatid? Pero to tell you, yung nagsulat po ng book na yon, yung buhay niya po, noong nasimula siya ng utang, talaga namang sagad na sagad siya. But eventually, nag-breakthrough po siya, kasi tumaas yung value ng mga property na binili niya. Pero you know what? Yung struggle niya, yung bigat at hirap niya, na I believe ayaw ng Diyos para sa atin. Kasi yung panahon na yon, hindi nakafocus na lang siya, mabayaran yung utang. I believe wala siyang ministry. I believe, hindi ko alam kung he's a believer, I don't know. Pero you know what? Hindi po yun para sa atin. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo mangungutang. Hindi ka raw buntot, kundi ikaw ay ulo. You will not borrow, but you will lend. Amen? Hindi ka mangungutang, kundi ikaw ay magbibigay. Amen? No. But just sa pastor po, pag may lumalapit kay pastor, ay kaya ang laki naman ng hinihingi, hindi naman po talaga kakayanin na ibigay po lahat. I just give, para wala na pong guilt sa kanyang side, wala na rin pong burden sa akin. Kung ano lang po yung kaya ko, yun lang yun. Hindi ko bibigay sa kanya yung para sa pamilya ko. Are you listening, mga kapatid? But ang bigay ko lang po, kung ano yung kaya kong ibigay at that time, hindi po yung kung ano man yung hiningi niya. But if kung ano yung hiningi niya, maliit lang din naman at yun, kaya po natin maibigay. But I see to it na hindi ko na siya, no, kahit sabihin, hindi pastor, pag bayaran po kita pag nagkapera. Pero parang hindi ko na po naranasan. Pero sa akin po, tinatag ko na po talaga, bigay na lang para wala nang pong bigat sa akin. Amen? Para pag nag-pray ako, magaang. No, kahit maalala ko yung pangalan niya, i-bless ko pa rin siya. Amen? No, kasi po hindi idea ng Diyos yung pag-borrow. Kasi kung meron po talaga, wala po sa Bible nun, hindi po idea ng Panginoon yon. Amen? Are you listening? Okay. At po, sumunod po, God never wants you to borrow. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay manghihiram o mangungutang. No. Deuteronomy 15 verse 6. Sabi po, okay, for the Lord your God will bless you as He has promised. And you will lend to many nations, but will borrow from none. You will rule over many nations, but none will rule over you. Kaya lang, doon sa binasa natin nung simula, pag ikaw ay nangutang, ikaw ay nasasakop na nung inutangan mo. Imbis na malaya ka, hindi ka makagalaw. Bakit? Kasi nga meron pong utang. Are you listening, mga kapatid? Nandyan pa po ba kayo? Alam niyo po, tayo po, ang desire po ni Pastor, lahat po rito sa church natin will be debt-free. Yung alam mo yon, kasi po may mga, ang hirap yung invite mo sa church, halika church tayo, ang ganda naman, tumanggap naman sa Panginoon, na-evangelize mo Kaya lang, gusto mong lumago siya, siyempre part po yung pagdalo sa gawain, pagdalo sa cell group. Alam niyo kung ano dahilan? May trabaho po. May pasok po, may project. Bakit? Inisip niya kasi yung malaking kita sa susunod para may ahon yung pamilya niya sa hirap. At yung trabaho naman kasi, siyempre, magagalit yung misis niya. Are you listening, mga kapatid? Gusto ko po kasi lahat po tayo will be debt-free. Lord willing, end ng 2024, hindi pa natin alam, mahaba pa naman, makabayad na sa utang yung katabi mo, lumaya na yung katabi mo, kung maliit, probable. Pero, in the year 2025, prayer ko po, and I declare and I decree, that lahat po ng taga-GUCCL will be debt-free sa 2025. Wala nang utang in Jesus' name.
Amen. Ang sarap po kaya nung wala kang utang. Amen. Ang nanatili na lang utang, yung utang na loob mo sa Panginoon sa Kanyang ginawa sa iyo. Amen. Pero you need to make that decision. Bakit? Ang desire po ni Pastor, lahat maging financial armor bearer ng Lord. Kasi gusto naman lahat ng tumulong. I believe lahat naman gustong tumulong. Gustong makiisa na tumulong, sumuport. Kaya lang po, Pastor, kapos po talaga, Pastor eh. Sa amin pa lang po, kulang na. Kaya po ang gusto ni Pastor, lahat po dito, ang prayer ni Pastor po, lahat po maging employer, hindi po kayo employee. Kayo po ang boss. You are the head, not the tail. Okay po ba yun? Okay ba yun ang prayer ni Pastor para sa inyo? No, kayo po yung maging mga future CEOs ng inyong mga company. No, at ginagawa na ng Panginoon sa mga kapatid natin na nakarating po sa Butuan. God has been so good. No, kasi nakita ko po in our family rin. Hindi po namin kayang gawin na magtuloy-tuloy kami sa ministry. Hello po. Kung hindi po kami inangat na ng Panginoon. Andyan pa ba kayo mga kapatid? No, God has blessed us so much. No, siguro po nakapunta kayo rito sa Galilee. Why? Kasi Galilee Academy is a part po ng church. Hindi po siya separate sa church. Kahit na po kami ay nung simula po talaga, yun ang burden, baon sa utang. Grabe, baon eh, no? Pero totoo lang po, baon lang. Buti baon lang. Kasi pag dando ka na sa pinakababa, wala ka na ibang pupuntahan, kundi paakyat. Amen? No, salamat po sa Panginoon. Pero sa kabila po noon, my parents taught us na maging faithful pa rin. Binibigay pa rin po nila yung para sa Panginoon kahit na kami po ay nagbabayad na sa bangko buwan-buwan. Halos, no, talagang ang sweldo na lang po sa mga teacher. At dumating po kami sa time na 13th month pay. Ngayon po, ganun yung mga panahon. 13th month pay, mga teacher, ang saya-saya, may mga bonus pa. Pero alam niyo po, pagdating, lumapit ako kay principal, kay mami noon, Pastor Jo. Iko, nak, alam mo naman, di ba pamilya tayo? Malinaw ba sa inyo pag sinabi sa yung ganun, pamilya naman tayo? Meron, wala. Di ba? Sorry muna. Ibig sabihin nun, sorry muna, nak ha. Oo, sa susunod na tayo. Pero alam niyo po, grabe ang Panginoon. Kasi inuna mo na, teachers, of course, responsibility natin yan. And ang sa Panginoon. Kasi ginagawa po ito nun, di pa po ito ganito nun. No? Rough pa po yan. Actually, sinisimulan po ito nun dito. No? Actually, yung lot po ay donated sa church. Kasama po lahat, building, construction, kasama po ang Galilee Academy po dyan. Are you listening? At nung huli nga po, iba lang po talagang economy ng Lord. Ano susunod? Nagulat na lang po kami, hindi lang po isang building ang binigay ng Lord. Ang dami na pong building ngayon. Amen? Tama po ba? At yung mga lupa po, nabibili natin sa murang halaga, sa magaang na uri ng pagbabayad. Amen? No, at yung huling-huli po sa panahon ng pandemic, kami po ay sa lahat ng tao na namomroblema sa pambayad, sa gagastusin kasi nawala ng trabaho, yung panahon po ng pandemic, yung po yung panahon na kami po ay nagfo-fully pay nung lupa po sa labas. Amen? And you know what? Very generous naman po, our family really gave the lot po doon, yung sa may basketball court, para po sa simbahan. Hello mga kapatid. And if you know kung magkano yung presyo ng lupa sa atin, and if you will compute 1,100 plus po yung square meters yung lupa doon, and if you will compute that, kapatid, malaking halaga po yun, mga kapatid. Nandyan po ba kayo? And suppose na pwedeng enjoy na ng family, pero hindi po sa Panginoon po yun. Hindi lang po 10%. Hello po. Diyan ba kayo? And that's a bigger lot compared doon sa lote po nila Brother Ariel. God has been so good. Amen? Dahil meron kang tinanim, meron kang aanihin. Are you listening? No, lalo po, last time, tinuro po yung tithing. It is protection, open heavens, protection, at you will be known as a blessed family. Mag-iiba na yung pangalan mo. Actually, hindi namin siya kailangan sabihin po sa mga kapitbahay, not to boast po. Not to boast, but it is all by the grace of God. Hindi namin kailangan pagmayabang,
pag malaki yung aming sarili, the people around, nare-recognize na kami. Minsan nagpunta kami sa Patay, dun sa lugar po ng dad ko before, na dati yung lupa lang nila nakatirik, doon nakikitirik lang sila ng bahay sa lupa na may lupa. Pero alam niyo po, nung nagpunta kami doon, alam niyo po, narinig namin bulungan lang, Galilee Academy, Galilee Academy. So, nako-connect yung Galilee Academy with, alam niyo po, hindi namin kailangan magpakilala sa kanila at hindi ko rin po sila kilala. But they know kung sino po kami. Are you listening, mga kapatid? At ang isa lang, nakita nila, sabi sa dad, kay Pastor Vincent, pinagpala ka na talaga. Amen? Why? Because yun po talaga yun eh. Because ever since po, God taught, we learned about giving, tithing, offering, even first fruit, sacrificial giving, ginagawa po natin yan. Actually, yung lahat po natin, it's a sacrificial giving. Amen, mga kapatid? No, and from time to time po, we honor our leaders. Kaya po napakahalaga that we learn na talaga po yung hindi tayo mangungutang. Amen? Sabi sa tabi mo, mag-decide ka na. Kasi po, prayer ni Pastor, maging financial armor bearer po kayong lahat ng church. Alam niyo po, yung biggest church sa Korea, Paul Yonggitsu, meron po siyang 1,000 millionaires. Take note, na nagpa-fund ng ministry. Na pag merong need ang church, andun sila to support the ministry. No wonder sila po ang fastest growing and one of the largest church in the world. Na kaya nilang magpadala ng mga missionary all over the world. Bakit? Funded po sila nitong 1,000 financial armor bearers, millionaires, doon sa kanilang church. And I pray, meron dito mga i-raise up ang Lord ng mga financial armor bearers. Millionaires, billionaires, in Jesus' name. Yung nag-amen po, Lord, gawin nyo talaga, Panginoon. Oo. Oo. Kasi alam nyo po, nagnanais sila i-fund talaga eh. Kaya po binibless sila. Even po sa Butuan, yun din po nangyayari. Yung mga nag-focus sila sa ministry, kliyente, trabaho, bumabagsak po. Pero yung nag-focus po sila sa people ministry, sila po yung pinagpa-prosper ng Lord. Well, in fact, yung top 1 po doon, yung top of the topmost top, no, sila po ang isa sa pinaka-fruitful po na ministry doon. Are you listening, mga kapatid? Kasi mahal po nila yung kaluluwa, kaya po fina-fund po sila ng Panginoon. Ang desire po ni Pastor, mag-raise up po tayo ng mga financial armor bearers that will help evangelize the world. Help fund yung evangelism ng world. No. And bakit po tayo nag-raise up ng financial armor bearers? If you're taking down notes, pwede nyo pong isulat to, no? Kung hindi po kayo nagno-notes, pwede nyo rin pong isulat ito. No, bakit po? Kasi yung financial armor bearers po, they are spiritual leaders. Sila po yung nangunguna sa basic lifestyle. Nangunguna po sila sa devotion, sa cell group, no, sa pag-training. Sila po yung nangunguna sa pagdala ng mga tao sa Panginoon, no? So basic lifestyle, spiritual leaders po sila. Hello po, mga kapatid. Okay, pangalawa, champion sila sa marketplace, no? Narinig natin story, even Sister Gal, no, medyo nagkaroon ng problem with the client, na out yung client na yon. But eventually, after a few days, 2 weeks, tinawagan siya uli. Sabi niya, ang dami kong hinire. Walang katulad mo. Hello po, mga kapatid. Why? They are setting a trend in the marketplace. Ano po? And even, yung mga kapatid po natin, doon sa Mindanao, grabe, bakit yung taga Luzon pupunta pa ng Mindanao? Magbabayad pa ng airfare, ng accommodation, ng registration, para lang pumunta ron. Bakit? There's something doon sa Butuan na talagang ang Panginoon tinuturuan po na maging spiritual leaders, maging champions in the marketplace. Ngayon, nagsiset sila ng trend. Nakakapag-ministry, focus sa ministry, ang lago ng ministry, pero umuunlad din yung finances. Anong meron? They become champions in the marketplace. And I pray ganun din po. People will come sa church, sa GUCCL, pag nalamang taga GUCCL, uy, dumikit tayo dyan. Hindi lang yan puro prayer. Pagkatapos ka ipag-pray niyan. No, they help you. Are you listening, mga kapatid?
Kasi alam ko talaga po, lahat naman tayo gustong tumulong din, hindi lang spiritually. Tama? Maging financially gusto natin makatulong. Kaya lang, Pastor, kapos din. Kaya po, prayer ni Pastor, lahat tayo, God will bless us even financially, materially. Are you listening, mga kapatid? Kasi sabi rin ng Bible, sabi ng Panginoon, huwag ka lang mag-pray sa tao na hindi mo naman binigay yung need niya. Amen. Kaya lang, Pastor, ano nga bibigay ko? Ako rin may need. Kaya po ang prayer ni Pastor, lahat po tayo, maging champions in the marketplace. Ayos yung character natin. No? Maaga pumasok, late umuwi. Kasi yung iba, late pumasok, ang aga umuwi. Ikaw iba ka. Amen? No. Bakit? Kasi champion ng marketplace. So, royal priest din. Ano yung royal priest? Ginagamit tayo ng Lord, magdala ng tao sa Panginoon. Pero andun yung word royal. Ibig sabihin, royal, dugong bughaw. May wealth. Nagdadala ka sa Panginoon kasi may funds ka din. Minsan yung iba, hindi makapag-invite sa cell group. Bakit? Pastor, kung totoo lang, ayoko mag-cell group. Kasi sa cell group, Pastor, may gastos, magpapakain ako. Baka madagdagan yung papakainin ko, Pastor, di nala ako mag-invite. Biruin mo yun? Hello? Diyan pa ba kayo? Okay. Pero tingnan yung royal priesthood. Sino ito niniwala yung katabi mo gusto maging royal priest ng Lord yan? Amen. Di lang priest, royal priest. No? Okay. At isa pa, merong network. At di lang may network, merong net worth. Grabe. Hindi lang may people ministry, meron ding tao dun sa kanyang bank account. Tao, di ba? Yung pera, mukha ng tao nasa pera, di ba? Hello po mga kapatid. Andyan ba kayo? No, network. Tanong ko sa inyo, bakit mahalaga yan? Tanong ko sa inyo, pagka magde-decide sa mga reunion, sino nagde-decide? Yung mahirap? Sabi, uy, Boracay tayo, sabi nung mahirap. Ay, Boracay tayo. O yung mayaman. Sino nagde-decide? Tanong ko sa inyo, tingnan mo, may authority. Amen? Doon pa lang. Bakit? Kasi God has blessed you so much. Meron ka ng network, meron ka pang net worth. Hello, sino rito talaga, Pastor, gusto ko maging financial armor bearer. Bakit? Kasi talagang ibibless ka ng Panginoon. No, yung gusto po, Lord, pangyarihin nyo talaga. In Jesus' name. Amen. Okay. Kaya lang, how we handle yung finances, it directly affects kasi our spirituality. Tell me a person na hindi generous sa Panginoon, hindi generous sa gawain, o hindi generous sa pagbibigay. I'll tell you, kamusta spirituality niyan? Kaya niya mag-spend sa ibang bagay pero hindi sa Panginoon? Sabihin ko sa iyo, imposibleng malalim sa Panginoon yan. Nakakapunta ng Boracay yan, pero kapatid, yung nagastos niya kaya sa Boracay, naibigay niya na sa Panginoon. Nakabili ng sasakyan yan, pero tanong ko sa iyo, yung nagamit niya kaya sa sasakyan, naibigay niya na sa Panginoon yan? Hello po? Andito ba kayo? I'll tell you the spirituality of that. Amen. No, tingnan niyo po. Ano po yung negative effect ng utang? Puntahan natin. Okay, yan na. So ito gusto matutunan, mag-take notes ka ha. May negative effect po yan. Una-una, borrowing changes your status to slave status. Ano nangyari? Malaya ka na, maalipin ka pa. Bakit? Kasi pinalaya ka na ng Lord, kaya lang umutang, naging alipin uli. Dito po ba kayo mga kapatid? Andyan pa ba kayo? No? May iPhone nga, wala namang ipon. Tapos inutang yung pambili. Credit card. Di ba? Installment naman, umikita naman ako ng ganito buwan-buwan, kaya ko yan. Oh? Hindi mo alam ang bukas. Amen? Ano nangyari? Nag-pandemic. Ano nangyari? Yun na. Na-window. Nawala yung trabaho ko, nawala yung kliyente ko, yung customer ko, hindi na tumuloy. Ano nangyari? Problema, sakit ulo, away sila mag-asawa. Dati love na love naman ako ng asawa ko, ba't ako inaway? Kasi nga may problema eh. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Buti sa mga taga-GeoCCL, mahal na mahal pa rin yung mga asawa kahit minsan may mga maling desisyon. Amen? Okay po?
Pero tingnan nyo, yun, nagbabago. So pinalaya na tayo ni Lord, kapatid, di na tayo dapat mag-engage na tayo maalipin uli. Okay, number 2, it is an anti-covenant operation that cancels the blessings of God. Anti-covenant. Ibig sabihin, ang Diyos nag-covenant kay Abraham, and since tinanggap natin si Jesus Christ, ang sabi ng Bible, we share the same faith as Abraham. And we are His heirs. Tagapagmana tayo. Anong sabihin? Si Abraham, pinangakuan ng Diyos, I will bless you and you will be a blessing. Amen? I will curse those who curse you and I will bless those who bless you. And you will be a blessing to many nations. Grabe. Eh ano nangyari ng utang? Yung blessing, hindi naging blessing. Naalipin uli. Ibig sabihin, kontra sa covenant yun. Nag-tithes naman ako. Hindi, nangutang ka eh. Are you listening? Diyan pa ba kayo? Hindi kahit nag-tithes naman ako, ba't ganito buhay? Uy, nag-tithes ka nga, pero nangutang ka. Anti-covenant yan. Nabago tuloy yung sistema. Imbis na blessing ka, you will not borrow, but you will lend. Ang nangyari, ikaw yung nag-borrow. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Oho. Di ba kasi sabi, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Gusto ng Lord, tiwala ka sa Kanya. Kaya lang, pinangunahan mo si Lord. Wala pang ang word ni Lord, nanghiram ka. Hello po. Pastor, meron talaga si Lord, inako niya. Kaya nga niya nga inako para hindi mo na akuin. Amen? Okay. Never compromise with yung principle ng Lord. Huwag kang mag-compromise. No. Borrowing po is against the principles of God. Tingnan niyo po, pagka may utang ka, wala kang confidence. Yung alam mo, yung pinambili mo ron utang lang, hindi mo ma-post. Kung i-post mo man, i-hide mo dun sa inutangan mo. Kasi baka mamaya mag-angry face siya dun, tapos baka mamaya mag-comment siya dun ng mag-comment siya dun, ay, ang ganda, nagpunta ka dyan, magbabayad ka na ba ng utang mo? Di ba? Ay, ang ganda ng damit mo, magbabayad ka na ba ng utang mo? Hello? Uy, nag-Starbucks ka, magbabayad ka na ba ng utang mo? Kaya yung iba, takot na takot mag-Starbucks di ba? Yung iba, pero I believe, no? I pray and I declare and I decree, 2025, debt-free na mga taga-GUCCL. Amen. Woohoo! Wala nang utang. Okay? 2025 po, wala na, bayad na lahat ng utang, canceled debts in Jesus' name. Bakit? Nag-tithes ka na eh. Nag-tithes ka na, may covering ka na ng Lord. Ano na lang? You make the right decision, di na ako mangungutang. Amen? Kung may utang ka man, wag mo na dagdagan. Okay? I-uninstall mo na yung one hand mo. O kaya, ano yung isa pa? yung mga borrowing apps, no? Yung GCash, meron din. Pwede ka mag-invest sa GCash. Pwede mo gawing bangko. Pwede ka mag-invest sa GCash, huwag mo na lang puntahan yung borrow. Okay? Pastor, in-uninstall ko na, huwag mo munang i-uninstall kung may utang ka pa. Hindi makakancel yung utang mo doon dahil inag-uninstall ka. Pagkabayad mo ng utang, doon mo na i-uninstall. Okay po ba mga kapatid? Nandyan po ba kayo? Wala na akong utang, in-uninstall ko na. Sabihin ko sa'yo, mayat maya may tatawag sa'yo. Woo! Hallelujah! Number 3, anong epekto niyan? Emptying tomorrow today. Emptying tomorrow today. Yung para pabukas, kinain mo na ngayon. Ano mangyari sa'yo? Subukan mo lang, pagkain. Kainin mo yung para sa next week, kainin mo na ngayon. Eh di, gutom ka next week. Amen. O, sa sowing and reaping. Yung pangtanim mo, yung nasa bangan mo, yung pangtanim mo, ngayong year na to, yung sako na, kinain mo na ngayon. Ano mangyari sa'yo? Wala ka ng harvest sa susunod. Tanong kita, ano ka, gutom o busog? Gutom. Ano mangyari? Hihiram ka na naman para itanim mo.
hiram mo na naman yon. Are you listening? Diyan pa ba kayo? No. Alam niyo po, unknowingly, minaalala ko yung word na CA. Cash advance. Tanong ko sa inyo, kailan ka nag-cash advance sinipag kapag sweldo mo sa susunod? Di ba? Ba yun? Di ba? Kasi, ano ibig sabihin? Pastor, talagang kapos. Hingi ka ng wisdom sa Lord. Paano mo ma-compensate yung need? Hello po. Trust the Lord. Hingi ka ng wisdom sa Lord. That's the time that you need to be more prayerful. That's the time that you need to be more obedient sa Panginoon. You seek His Word. Ano yung guidance niya sa'yo? Baka pwedeng kung ano yung meron ka ngayon, i-venture mo muna or gawan mo ng paraan para lumago siya. Hindi para mangutang. Are you listening? No. Kasi naalala agad natin si Bombay. Kasi ang kanta, Bombay will make a way. When there seems to be... Pinalitan di, God will make a way. When there seems to be no way. Amen? No. No, minsan yung nangutang sa SSS. Di ba? Kasi loan. SSS loan, GSIS, o kaya Pag-ibig loan. Ilang years to pay? Uy, 30 years to pay. Yung bahay. Grabe, ilang taong ka na? 30? Tapos mababayaran mo siya, 60 ka. Uy, pag senior ko, bayad na siya. Tanong ko sa iyo, sigurado ka ba na regular at constant yung income mo for 30 years? Amen? Sabi ng Bible, wala raw nakakaalam ng mangyayari sa susunod kundi Diyos lang. Amen. No. Kaya tignan niyo po mga kapatid. No, wag nating, alam niyo, kasi pag nagkaroon ka ng problema, ang ipapamana mo sa anak mo, imbis na pagpapala, utang. Biruin mo yun na hindi naman matagal pa tayo. Pero biruin mo, nandun ka na sa hukay, sinusumpa ka pa ng anak mo. Ang tatay kasi, ang ano-ano. Hello po, ang nanay kasi. Di ba? Ang hirap, ang lolo kasi, ang lola kasi. Are you listening mga kapatid? And I'm so thankful sa Lord because my parents are wise. Because they serve the Lord. They are covenant keepers sa Panginoon kahit na nasa alanganin kami. Kaya, mami nga, nakakatuwa yung comment ng isang pastor. Sabi niya, mentor natin, sabi niya, alam mo, ilang taon na mama mo namatay? Sabi ko, 63 po. Sabi niya, 63 siya namatay, pero yung ginawa niya, pang 80 years old na. Alam mo yun, eto, alam niyo po, para malaman mo raw kasi, kung ano yung financial status ng pamilya nung namatayan, malalaman mo dun sa huli kung paano umiyak yung asawa. O, paano umiyak yung asawa? Pag yung iyak ng asawa, yung ilalagay na dun sa huli, di ba? Halalagay na dun sa, o lalulubog na sa lupa. Yung iyak dun sa, pag gano'n ang iyak, walang utang yun. Maraming naiwan yun, maraming naiwan. Oh, pero yung iyak ng asawa, bakit ba ako iniwan? Pag gano'n yung iyak ng asawa, parang tulak na kita para sumama ka. Di ba no? Pag gano'n yung iyak ng asawa, alam nyo na. Maraming naiwan. Amen? O, doon mo raw malaman yun. Pag tingnan nyo po, pag may patay yan, obserbahan mo. Ngayon, mag-observe na kayo, no? Tingnan mo pag yung iyak, yung halos walang kaingay-ingay, talagang, alam mo na yan, maraming reserve yan, wala yung naiwang utang. Pero yung pumapalahaw, naku po! Sabihin ko sa inyo, napakalaki ng probability. yung pwede ba sumama na siya? yung hinihimatay na sa sobrang iyak. Oh. Meron pong naiwang malaki. Okay? Mukhang mag-observe na kayo sa iyakan nila. Okay. And I'm so thankful sa Panginoon for blessing me with parents po talaga that are wise. No? Number 4 po, ano po yan? It is a proof of bad management. God doesn't bless bad managers. Amen? Di ba yung binigyan ng 5 ng 2, ng 1, di ba yung talento, yung 5, ginamit agad, bigay ng Lord yon. Bigay.
hindi sila nangutang. Ininvest nila na doble nila. Yung dalawa ganun din. Yung isa binaon niya. Nabaon no? Pero kanya po yun. Pero hindi siya naging manager, hindi niya napaunlad. Sana nilagay mo sa bangko para pagbalik ko merong tubo. Ano nangyari? Pagbalik, walang nangyari. Hiniram mo lang naman yan sa Panginoon. Hiram lang natin lahat yan. We need to use that. Pero merong wisdom doon. Bangko. Amen? Tanong mo yung katabi mo, may bangko ka na? Kaya turo ng Lord yung bangko, 90% of Jesus preaching, like what I said, alam niyo po, directly connected sa business, sa finances, sa management, sowing and reaping. 10% lang about salvation. Bakit? Kasi po, ang laki ng influence ng finances din sa atin. Dahil nandito tayo sa lupa, in regard sa ating spirituality. Kaya po, napakahalaga itong savings. Ano yung sagot? Savings po, ito yung secret sa overflow. Sino yung gusto mag-overflow? Ang tanong ko, may savings ka ba? O pagdating ng pera, ubos? Hindi pa man lang naibigay yung covering mo. Yung protection mo, hindi mo lang naisip ang Panginoon, ubos agad. Actually, sa simula lang po, mahirap. Sa umpisa, lalo even yung tithing po. Actually, sa pagpunta kay Butuan, yung tithing po sa kanila, ordinaryo lang yun. Yung offering, ordinaryo. Tawag nila ron, church project. Ordinaryo lang yun. It's similar, 10% din po yun. Yung first fruit sa kanila is same. Ordinaryo. Ang sa kanila po, yung sacrificial giving. Yun ang mabigat sa kanila. No wonder God has been blessing them so much. Why? Because they learned that principle. Yung secret sa overflow, yung savings. Tingnan niyo po, pastor, talaga yung savings. Tanong mo yung katabi mo uli, may savings ka ba? Okay. Deuteronomy 28 verse 8. Sabi, the Lord will send a blessing on your barns. Pastor, wala akong kamalig. Kapatid, ang tawag natin sa panahon natin ngayon yan, bangko. Kasi we don't naman, hindi na tayo farmers eh. Nung panahon nila, farmers. Ngayon, yung imbaka ninyo, yung reserve ninyo, yung surplus ninyo, saan yun nilalagay? No, kaya po napakahalaga, meron tayong savings kasi yun ang ibibless ng Lord. Sabi, on everything you put your hand to, the Lord your God will bless you in the land He is giving you. Amen? Yung promised land, ibibless ni Lord tayo. Doon sa promised land, dahil natuto tayong mag-save. Tanong mo ulit yung katabi mo, may bangko ka na ba? Kung wala po, meron po, kahit wala pa, mag-open kayo ng account. May mga online banks, hindi na rin po ako mag-ano, but name one, no? Pero pwede po kayo mag-invest, no ho? Yan, no? Yung, like GCash, no po? Pwede kayo, may Maya, merong, I don't know kung anong mga banks pa, no? Alam niyo po yung Japanese people, that's why one of the richest country din, Japanese, because they have the culture. They will save 60% of their income. 40% lang po ang kanilang gagamitin. Hello? Ang Pinoy daw 10% save, 90% kain. Kaya raw ba maraming malaki sa Pilipinas? Hindi po, no? 90% kinain, 10% lang yung sinave. Kaya po, Pilipinas po tayo. Di ba? Ang inisip palagi, saan uutang? No. That's not the principle of the Bible. Okay. Bakit po tayo magsasave? If you're writing the notes, bakit tayo magsasave? Why save? Bakit? Only fools don't save. Ano tawag sa fool sa Tagalog? Ano tawag? Yun na yun. Okay. Di ba sabi naman po, no? Only fools. Mamaya po, bigay natin yung verse. We need to save. Kasi ayaw naman natin masabi tayong mangmang eh. Di ba? Ayaw natin masabi tayong fool. Magsisave talaga tayo. We need to save. Kasi yan yung ibibless ng Lord, yung savings mo. No? Little by little, it will grow. Number 2, wise people save. Bakit tayo mag-save? Kasi wise people save. Yung mga wise people, yung matalino, nadiniwala ko ko'y napapalibutan ng matatalinong tao ngayon. Amen? Ilan lang? Isa lang?
Naniwala ko matatalino yung mga nandito ngayon. Yes, you need to save. Oh, after giving kung ano yung sa Lord, you need to save something para sa iyo, para sa future mo. Wise people. Ano yung tawag sa wise? Matalino. Di ba? Tagalog, matalino. Tingnan mo yung katabi mo. Siya yun. Amen? Sa katabi mo, ikaw pala yun. Proverbs 21:20. No, Proverbs 21:20. Sabi, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. Tama. Yung fools daw, ubos kung ubos. Pero yung wise daw, nag-iipon, nag-iimpok, nagtatabi, nagsusubi. Tabi sa ibang malalim na Tagalog. No, nagtatabi. Alam niyo po, hinahanap ng Lord yung savings account natin. If you have no savings, there can be no blessing. Hello, and I like to quote that. Hinahanap ng Lord yung savings account mo. Kasi kung wala kang savings, wala siyang i-bless. Tataka ka na lang, ilang taong ka na nagtrabaho, wala pang nangyari. Bakit? Hindi natuto mag-save. Okay, at pag nag-set aside tayo something, letter C, it is a sign of good management. Sign ng good management pag nag-save tayo. Amen? No, sign ng good management yan. Alam niyo po, tuwan-tuwa ako sa wife ko. Bakit? Minsan, yan, labas tayo. Ako talagang naubusan na eh. Hindi naman ako maka-oo. Sabi niya, hindi ako bahala. Ako bahala. Sarap. Sarap pag may asawa kang good manager. Amen? Tawag ko sa kanya manager. Ako, jer lang. Siya kasi manager. Ako, jer lang, no? Ganon. Niyo po, no? Pero good manager po yung wife ko. No, kahit may mga meron po yan. Sabi ko, grabe. Yung iba sa inyo, baka nandun sa likod ng mga picture frame nakadikit. Pag binuksan mo yung picture frame, may mga limpak-limpak doon. Di ba? Grabe, no? Good manager, nagsisave po kasi para sa future. Yung iba sa inyo, may mga secret account. Hindi alam ni Mister, hindi alam ni Mrs. Bakit nagsisave? No? O kaya personal account. Okay. Letter D, it provides God a platform for the blessing. Platform po sa blessing yan pag may savings po tayo. Amen? Kung gusto mo i-bless ka ni Lord, you need to have a savings account. Amen? Amen. Okay. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Okay. Paano natin i-work out yung word? No, paano natin i-work out yung word? Number 1, decide today. Mag-decide ka na tatapusin mo na yung cycle ng debt sa buhay mo. Magde-decide ka na, mula ngayon, hindi na ako mangungutang. Decide. Make that decision. Mula ngayon, hindi na ako mangungutang. Pangalawa, decide then never to spend everything that enters your hands from this day forward. Magde-decide ka, hindi mangungutang, mula ngayon magse-save ka na. Mula ngayon, hindi ka ubos kung ubos. Hanggat alam mong may utang ka pa, naku po, lalo yung alam mo may utang ka, tapos pa milk tea ka, pa Starbucks ka, pa-post mo pa, naku po. Kanina umaga may nag-react yung taga-singil. Kilala no? Ako kasi wala po akong alam tungkol sa inyo. Kaya lang, siya may alam. Ito, may utang pa. Nag-milk tea na naman. No, pinost pa. Minay-day pa. Ganun pa yung picture niya, Grabe. Di ba, no? Kapatid, decide na live ka muna ng maayos. Don't live beyond your means. And make a budget po for everything. Tas kung walang budget for pang milk tea, huwag ka muna mag-milk tea. Sabi nga ni Bishop Oriel before, no, kung pwede, ka na lang. Sobrang tipid ka muna, magpansit kanton ka. Mga 7 taon na pansit kanton hanggat hindi ka pa talaga yumayaman. No, malalaman mo na yumaman ka na talaga pag yung pansit kanton lumalabas na sa ilong mo. No, alam po, kasi you need to, kailangan mo talaga nung ganung bagay. Huwag ka muna mag-Starbucks, 3-in-1 muna. No, sabi niya nga, yung 3-in-1 daw, akala niya, yung 3-in-1, yung isang sachet, yung i-divide mo sa buong araw. 3 coffees in 1.
Hinati niya pa yung 3-in-1 eh. Tinatlo niya pa yon kasi sobrang tipid, no? Are you listening mga kapatid? Bakit kailangan po natin yan? We need to be determined, no? Na kailangan tayo mag-save po tayo. Number 3, determined to build up your reserve until it becomes substantial enough to invest and pull in more resources. Yung tipid ka konti, naka-impo ka konti, maliit, hanggang eventually, uy, pwede na ako mag-open ng small business. Pwede na ako mag-ice candy, whatever. Na eventually, kahit nagtatrabaho ka, may ice candy ka, or whatever na business, ininvest mo, na yung ininvest mo lumalaki. Uy, grabe. Yung pera mo ngayon, nanganganak na, hindi lang siya natutulog. Are you listening? So your money is now working for you. You are no longer working for money. Hanggang eventually, lumaki ng lumaki yon. Okay? Okay ba? Okay. At next, start now. Start now. Pastor, maliit pa. Kahit maliit. Hindi ka mag-start, Pastor, pag malaki na yung kinikita ko, hindi ngayon pala, magsimula ka na. Maliit pa lang, simulan mo na mag-impo kasi yun ang ibibless ng Lord. Mag-build ka ng more cash flow. Begin building your reserves. Mag-ano ka ng mga reserves. Marami. Dapat mag-impo ka many. Sabi nga ng Bible, di ba po? Invest in 7, venture in 7, so that hindi mo alam yung mangyari sa times. Kung may bumagsak man doon, at least merong sasalo. Kaya po napakalaga that we need to build our reserve. Amen? Sabi sa tabi mo, simulan mo na ngayon. Alam niyo po, nung pumunta po ako, it is my 3rd time to hear that message. No to utang, yes to savings. But alam niyo po, I was deeply convicted by the Lord every time. Kasi I made that very awful decision. Nakakalungkot na decision. No? That place me in a situation na hindi ko gusto. Though may mga investment po tayo, pero Lord, gusto ko rin harapin yun mag-isa. I don't want to involve my parents. I don't want to involve anyone else. Pero, ang dami ko rin pong natutunan because of that. No, nakakatuwa lang po. Pero, yun po, and I ask the Lord's mercy, Lord, hiniyak ko po talaga sa Panginoon, Lord, patawarin niyo ako doon sa mali kong desisyon. Kasi, pinalaya niyo na ako, Panginoon eh. Hindi na ako dapat maalipin. Alam niyo po yun, no? Kaya po sabi ko, Lord, hindi na. Tama na. And we need to make that decision. Tama na. At minsan pwedeng sabihin sa'yo ng mga tao, okay lang naman yan umutang, basta may pangbayad ka. Masama yung umutang na hindi nagbabayad. Pero kapatid, parang ang sarap pakinggan, di ba? Pero alam niyo po, babalikan natin ang word. Anong sinasabi ng word? Hindi ka mangutang. Hindi ka mangutang. You will not borrow, but you will lend. You will lend, you will not borrow. At huwag tayong mag-compromise sa word ng Lord. No, ni-remind po tayo ng Panginoon na hindi tayo para mangutang. We are not the tail, we are the head. Amen? We are not to borrow, but we are to lend. And I don't know po sa inyo, right now, make that decision. Hindi na ako mangutang. Amen? Pwede ko po bang anyayahan yung lahat? Tayo po tayo. Alam niyo po, maganda, itatag po natin to. Mula ngayon, ano na gagawin mo? Hindi mo uutangin. Ibig sabihin, kung hindi mo pa level, hindi yan para sa'yo. Hindi mo mamadaliin. Ano yung sabihin? Cash to cash basis lang tayo. Ano? Cash to cash basis lang tayo. Are you listening? Cash to cash basis lang. Sabi sa katabi mo, cash to cash basis lang tayo. Tinatago namin po, cash to cash. By the way, to tell you, thank you po, mga kapatid, for your covenant giving, yung faithfulness ninyo sa tithes. Kung makita nyo po, may mga bago po tayong amplifier, no, for the keyboard. Of course, ito, bass amp po natin, bago rin. And mayroon tayong bagong set ng mics kasi ginagamit po yung church para po sa formation. So, bumili rin po tayo niyan. So, yung ginamit po dyan, hindi po yan utang. Okay po ba yon? Salamat sa Panginoon. Amen?
yan po ay cash binayaran. Amen? Salamat po sa Panginoon. No? Salamat sa Panginoon. And ito po mga ano po natin, malaking halaga po yan. Even our guitars, no po. Everything. And we're praying po sa mga gamit pa po natin. Mag-upgrade po tayo. Eventually, we'll be moving out to a bigger place. Of course, I pray po, may mga financial armor bearer ang Lord dito. Na ano po gagamitin niya para ipatayo yung one of the biggest church dito sa Cavite. Woo! Parang hindi kayo masaya. One of the biggest. Okay? Amen? Okay po. At pwede mong sabihin, akin yung isang poste dyan. Hindi naman akin, hindi mo kinakanya, but i-part ako dyan, isang poste. Di ba? Hallelujah. Bakit? Kasi po ginamit ka ng Panginoon. Tatatag natin, ano? Pwede bang sabahin niyo si Pastor? No to utang. Sabi sa tabi mo, no to utang. No to installment. Kapatid, yung credit card, huwag kaskas ng kaskas. Pwede mong gamitin yan dahil hindi ka nagdala ng pera. Kasi, syempre, mahirap magdala ng pera, delikado. Gagamitin mo lang siya kasi may pondo na siya. Naintindihan niyo po mga kapatid? Or debit card na, di ba? Hindi na credit card, debit card na. No? Sabi sa tabi mo, no to utang, no to installment, yes to savings. And all God's people say, Amen. Yung magko-commit ngayon, Lord, hindi na ako mangutang. Kung ikaw yung taong to, taas mo yung mga kamay mo sa Lord ngayon. At samahan mo ako sa prayer. Samahan mo ako sa prayer. Yes, alam niyo po mga kapatid, yan, nakagawa tayo ng maling desisyon, pero si Jesus Christ, bayad na. And right now, just receive the blood of Jesus. Alam niyo po, na-comfort ako, dahil alam ko, bayad na ni Jesus yung aking kamalian. Bayad na yung utang. Pero ngayon, receive that. Asamahan mo ko ngayon sa prayer. Habang nakataas yung kamay, nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, just pray with me. Pray with me, no? Ulitin mo yung sabihin ko, Panginoon, malaya kitang pupurihin dahil pinalaya mo ko sa pang-aalipin ng kaaway. Sa oras na ito, nagdidesisyon po ako na hindi na po ako mangungutang at magsisimula po ako mag-ipon para sa inyong kaharian. Sa taon na ito, nais ko pong lumaya sa lahat ng pagkakautang at aagos ang lahat ng pagpapala ninyo sa buhay ko. Salamat po sa dugo ni Jesus na umagos sa krus ng Kalbaryo, na nag-alis ng lahat ng aking kasalanan at naghugas ng aking puso, nagbago ng aking kaisipan. At ngayon, mamumuhay po ako ayon sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ako, ingatan niyo po ako, gamitin niyo po ako. Nais ko po maging financial armor bearer ninyo. Salamat po. Ako na lang po mananalangin. Salamat po, Panginoon, dahil nais niyo po na kami ay tunay na maging malaya. Malaya sa anumang gawa ng kaaway, malaya sa utang, malaya sa guilty feelings, malaya sa takot. Tanging kagalakan at kapayapaan lang po yung nag-uumapaw sa puso at isipan po namin. Bigyan niyo po ng tibay at tatag ang desisyong ginawa ng bawat isa. Dahil alam po namin, ino-honor niyo po ito. Dahil nakipagtipan po kami sa inyo ngayon, yung bawat isa, that we will trust you, Lord, with all of our hearts. Lord, and I pray na sa finances po ng bawat isa, sa health, sa emotion, sa relationship, sa ministry, yung pagpapala niyo po ay manatili. May your favor rest upon your people. I-cover niyo po kami with your precious blood and guide us, Lord, with your spirit, na magkaroon po kami ng wisdom, Lord, to make the right decision. I-adyan niyo po kami sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang temptation, anumang deception ng kaaway na pilit ginagawang
tama yung mali, at yung mali, tama. Lord, i-cover niyo po kami with your holy and precious blood. And I pray, Lord, wisdom sa bawat isa para, Lord, madaling mabayaran yung anumang utang at makapag-invest po at magkaroon pa ng better cash flow. And I declare open heavens, I declare your protection, and I declare, Lord, that your people will be blessed beyond measure. Salamat po. This I declare and decree in Jesus' name. And all God's people say, Amen. Pumalakpak yung mga finance.